ba yan pang-iinsulto? Aba, ikaw ang nagpadala ka kay PRRD sa dahig. Padadalhan mo ng imbitasyon? Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan natin yung takot at kakaba-kaba ang dibdib ng Palacio de Polvoron kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kaya takot na ang mga bugok? Pero bago ang lahat, palike muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila at laging panonood ng ating upload video tuwing alas 6:30 ng hapon. At sa gabi naman, alas 8:30, live commentary natin dito sa Bisdak, Pilipinas. Kabado na! Hindi na ho nila malaman kung ano ang gagawin nila kay Vice President Inday Sara, former President Rodrigo Roa Duterte. Sa sobrang laki ng kanilang gasto sa paninira, nakatayo pa rin at papalapit na po ang paghuhukom. Tama nga po yung sinasabi ni Tatay Digong, there will be a day of reckoning. Ito nga ba yung kinakatakutan nila? Ano pang hinintay natin? Tara na mga kaibigan ko! Ito po ang ating pag-uusapan ngayong hapon sa Bisdak, Pilipinas. Ngagba admin, kabado na ho sa paparating na presidential election ngayong 2028. Auntie Claire, tama nga ho yung sinasabi ni Vice President Inday Sara na ubub. Certified kaububan yung ginawa ho ng naturang spokesperson ni NGWM. Aba, gumanti ho kay Vice President Inday Sara nang sinabi ni Inday Sara mga ubob ang mga nasa Malacanang. At nagdala pa nga ho ng props ang naturang spokesperson. Anong laman yan? Back to you daw kay Vice President Inday Sara ni Mal. Ito mga kababayan ko, pinag-uusapan natin yung kaububan, ito pa isang ubob. Ang lakas ng amats ni NGWM kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po itong kababalaghan na ginawa ng naturang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ni Mal? Malalaman nyo po yan maya-maya lamang. At toplok po mga kabisdak. Ito, mag-usapan na ho natin yung kaububan ng mga nasa Palacio de Polvoron. Ito muna mga kabisdak. Photo op! Nasaktan. Okay, Pati ang litrato ng Pangulo nung sinira ang bilyon-bilyon pisong halaga ng droga, hindi po pinalagpas ni VP Sara. Trabaho raw ba ng Presidente ang magpa-photo op? Pero kwenta ng palasyo, kahit naman daw si dating Pangulong Duterte, nagpo-photo op din naman. Aba! Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Tinawanan at napabuntong hininga si Vice President Sara Duterte sa pictures ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsira sa nasabat na 9.4 billion pesos na halaga ng shabu. Pero na back to you ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang BC. Anong back to you? Antindi talaga rin ang amats ng mga yadba media. Back to you? Paano na back to you? Dahil sa props? Sige nga, kung back to you, pag-usapan natin. Hindi po ito pang photo ops lang. Aha. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Ano daw? Hindi daw ito photo ops lang, kundi ito ay silbing babala sa mga kriminal. Ubob, no? Sigurado ka babala sa mga kriminal. Ganito ho kasi yun. Pag sinasabi mong babala sa kriminal, masasamang tao, unang-una, merong mga pronouncement ang presidente, nagalit siya sa mga kriminal. Diba ho? Yun talagang pinaka-ano dyan, hinasabi mo pananakot sa mga kriminal. Babala. No?
galit ako sa inyo. Kagaya si Tatay Digong, my God, I hate drugs. Huwag ninyong subukan. Masisira ang buhay ninyo. My God, I hate drugs. Ganun yon. Ang tanong namin sa iyo, Auntie Claire, meron bang ginawa yan si NGWM para matakot itong mga kriminal? Babala sa mga kriminal? Wala. Ngayon, babala daw ito sa kriminal. Auntie Claire, inamin ng amo mo. No? Sa kanyang presko na tila nga ba ho, siya nakahuli ng polvoron na yan, animal, palutang-lutang sa dagat. O hindi papalutang-lutang, talagang pinalutang. Ang sabi ng amo mo, wala po silang nahuling kriminal at wala po silang kinasuhang kriminal at hindi nga ho nila alam saan ito nanggagaling. Paano matatakot ang kriminal kung wala po kayong nasakuti, wala kayong nakasuhan, wala man lang kayong nagurgor at wala man kayong napusasan? At wala po kayong hinarap sa publiko sa presko ng amo ho ninyo? Saan ka kumuha ng lakas ng loob na sasabihin mong ito ay babala sa mga kriminal? Hindi isang kriminal, animal, wala kayong nahuli dyan eh. Wala nga kayong pinangalanan kahit isa. Nasaan yung kriminal? Paano matatakot yung kriminal? Baliktad po. Hindi po natatakot ang kriminal sa ginagawa ho ninyo. Dahil hindi po kayo nakahuli ng kriminal, wala kayong nakasuhan. At inamin din ho yan ng NGWM na wala talagang kriminal. Kung ako kriminal, tatawanan ko kayo. Di ba? Pinagtatawanan po kayo ngayon ng durugista. Ikaw, Auntie Claire, Marcos admin. Pinagtatawanan kayo ng sindikato dahil ni katiting hindi po sila natakot. Babala. Hindi ho sana hinuli ninyo yung mga durugista kung talagang babala ho eh. Nagsampol man sana kayo. Tingnan mo. Yung bunganga nitong spokesperson, tama si Inday Sara. Na basura. Garbage in, garbage out. Aray ko. Kaya tuloy oh. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. 2020 lamang. Okay. So, ito yung sinasabi nila back to you. Kasi si Tatay Digong daw umano, na merong sinunog na mga polvoron sa Cavite, 2020 daw, no, ay nandun din daw, nagputo-op. Iba ho yung kalagayan eh, ni Tatay Digong at kalagayan ni NGWM. Si Tatay Digong merong legit na war on drugs. Si Tatay Digong maraming inaresto ng mga durugista, maraming winasak ng mga laboratorio at maraming nagsisikuan ng mga durugista. Kaya nga ho nagkaroon si Tatay Digong ng mega drug rehabilitation sa Nueva Ecija na I think donate din yan ng China. Di ba ho? Dahil maraming nagsisoko ng mga drug addict at doon pinagdadala ni Tatay Digong para ma-rehab. Ewan ko lang ngayon kung yung rehabilitation ba, meron bang mga durugista na rehab doon? Baka wala na. Baka ginawa pa ng factory ng mga bugok ngayon yun. Factory ng polvoron. Iba ho yun, kalagayan na yun. Si Tatay Digong may nahuli na mga durugista. May nagurgor na mga sindikato. Legit operation. Pero ito, Marcos admin, tanong ko po sa inyo, sino bang tangingot na durugista magtatapon ng halagang bilyones na polvoron dyan sa karagatan at palutang-lutang lang? Pag-isipan nyo po. Gaano kasira ulo na po ngayon ang mga durugista? Nasobrahan na ba sila ngayon dahil anli na? Basta na lang nila tinatapon yung bilyones na halaga ng shabu sa karagatan ng Cagayan. Sambales. Uy! Ang kitid ng utak nila kung ganun. Ba't nyo tinatapon? Hindi nga alam ni NGWM saan ang galing eh. At sino yung mga sindikato eh. Maliwanag. Tama si Inday Sara. Naputuop lang. Hindi po yan mapupuna
kung talagang meron kayong hinarap na kriminal, kung meron kayong hinarap na sindikato, na suspect. Wala eh. Talagang mapupuna at mapupuna po kayo. Kahit ordinaryong Pilipino, mag-iisip talaga yan. Sa totoo lang. Kasi nga, ang iniisip ninyo pangsuna. Kung ako ordinaryong Pilipino, magtataka ako. Bakit sa panahon ni Rodrigo Duterte, maraming nahuling droga, pero marami ding nahuling drugista. Maraming nahuling sindikato, maraming nakakasuhan. Pero, bakit ito, sa Ngagba Admin, pinagmamalaki na largest na drug haul sa kasaysayan, walang nahuling drugista. Walang nahiharap na suspect. Anong operation ginagawa ho ninyo ngayon? Para malaman kung sino yung sindikatong nagtapon ng droga dito. Kaya napupuna kayo. Kaya yung props mo, palpak ka. Sablay ka. Dadala-dala ka ng props. Totoo naman na may war on drugs si former President Duterte. Kaya nga dinala ninyo sa dahig eh. Hindi nagdadrama si Tatay Digong sa paglaban ng kontradroga. Kanyang pangangampanya pa lang, plataforma niya, war on drugs. Kaya nga ginusto siya ng taong bayan at binoto. Kahit walang makinarya, walang pira, walang resources. Dahil yan ang gusto ng mga Pilipino, war on drugs. Pero itong gobyernong ito ngayon, masyadong madrama. Masyadong mga scammer, sabi ni Inday Sara. Binubudol ang taong bayan eh. Binubudol ang mga Pilipino. Pero sa tingin ho ninyo, maniniwala kami? May maniniwala sa props mo? Ning! Huwag kami, Ning! Siguro may maniniwala sa props niya. At negatibo yung pagtingin kay Inday Sara, yung mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Pero ito, putang ina, 2020, tama rin naman na pinicturan dyan si Tatay Digong dahil lehitimo ang operasyon. Totoo, may durugistang nahuli. Totoo, may winasak na mga factory. Ngayon si Ngiwim, may winasak pa na factory. Subukan nyo magwasak ng factory kung meron. Puta, palutang-lutang sa dagat siya, boss, si Raulo. Ang galing ng mangingisda kung ganun. Mantakin mo sa Pilipinas. Pag mangingisda ka, hindi isda ang mahuli mo. Druga. Drama pa more. Sige nga, tuloy oh. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. Hindi yan nakalimutan. Kailan nagpahaging pa ang palasyo? Ang pag-aabroad ni VP Sara habang nagtatrabaho naman ang Pangulo. Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nag-utos. Hoy! Ang Pangulo daw gumising ng maaga, hindi naman talaga yung nakakatulog. Pinangmalaki mo ba yan? Gumising ka ng umaga, si Ngiwim? Lolo niya. Hindi talaga yung nakakatulog si Ngiwim. Di ba sinabi niya? Wala nang tulog. Pumunta na ng maaga saan? Nagutos? Oh, hari. Hindi public servant yung amo mo. Yung amo mo, hari. Yung public servant is a public service. Hindi ikaw yung uutos. Dapat lead by example. Ikaw yung trumarbaho. Pumunta ka magtrabaho tayo, sama-sama tayo. Hindi yung nag-uutos ka. Hari, no? Putang ina. Kaya nagkakalit si tayo dahil yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, panay utos. Oh, kung ano nung pinagagawa, palpak naman. Dahil namin din po ninyo. Ang estilo ng kanyang liderato ay si Turo. Kung may Bustoyo, ito rin Bustoro. Ayan, si Otos. Hindi mo pwedeng ipagmalakihan, ma'am. Kailangan makita mo yung Pangulo na nagpe-perform. Wala kang performance, zero. Hindi nagbakasyon. Oy! At binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Binantayan daw ang pagkasira ng illegal na droga. Hindi ba? Binantayan baka kung sino-sinong kukuha. Baka malugi. Anong hindi ng bakasyon? Tanginga to. Kagagaling lang sa Japan, di ba? Nagbanjing-banjing doon si Bonjeng. Ha? Gamit ang kaba ng bayan. Oh, ilang bilyon ba? Ilang milyon ba? Ang ginastos nila sa Japan, meron bang napala ang taong bayan? Lugi na naman tayo. Deficit na naman ang gobyernong ito, ang mga Pilipino. Dahil gumastos itong si Ngiwim ng limpak-limpak na salapi sa kanyang bakasyon sa Japan.
na walang napala at walang return on investment. Unlike kay Vice President Inday Sara Duterte, pumunta nga sa Australia. Pero, may gastos ba ang taong bayan doon? Wala, zero. Sinabi ni Inday Sara, personal kong gastos ito. Wala pong ginastos ang taong bayan ni piso dyan. Kay NGUM, milyon-milyon, bilyon-bilyon ginastos. Meron bang return on investment? O pag negosyo pa, magsara ka na sa inyong negosyo kasi lugi na, walang bumalik. Ito ho yung nangyayari ngayon, kaya huwag nyo kaming paglulukuhin. Sige nga, tuloy. Matatanda ang nauna ng iginiit ni PBBM na ang gusto niya ay drug war na walang pinapatay. Iba sa drug war ng Duterte administration. Sabi naman dyan ni VP Sara, It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So, let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Drug war na walang pinapatay? Hindi drug war yun! Taginomit talaga. Ginamit mo pa yung salitang war. Pag sinasabi mong war, meron talagang madidisgrasya dyan. Meron talagang magbubuhis ng buhay dyan. Walang durugista na hindi lalaban sa gobyerno, sa mga otoridad kung nagdeklara ka ng war. War on drugs. Kagaya, kay Tatay Digong, nagdeklara ng war on drugs. Talagang war. Sa mga durugista na nga ho nagpapatayan. Kompleto ng kagamitan ng enforcement agency ni Tatay Digong kasi war nga. Kaya maraming namamatay na mga durugista. Kasi yung mga durugista, hindi ho yan susuko. At magpakamatay ang mga yan sa pulburo na hawak nila kahit 1 kilo. Ito pa kaya bilyon-bilyon na pinagmamalaki nila. Pakamatay talaga mga durugista. Kaya kung war ho ito, merong na-aresto, merong na-gorgor, merong na-disgrasya. Kasi nga, war. Pero hindi nga war. Ito ay kalukuhan lamang at drama ng gobyernong Marcos. Alayo. Hindi biro ang problema ng bansa sa droga. Nito nga lang nakaraang linggo, nasabat sa dagat ng Basco, Batanes ang 166 million pesos na halaga ng shabu. Nakalagay ito sa package na may nakasulat na Daguanying. Maraming beses nang may natagpo ang floating shabu sa baybayin ng Pilipinas. Oh, floating shabu! Ang tatanga naman ng mga durugista sa Pilipinas. Nagtatapon ng pulburon. Ipiktos nyo, pinagtatapon nyo sobra. Hindi malambubobo ng mga durugista ngayon, no? Huwag nyo kaming lokohin, oy. Ang ilan nga, merong Chinese character. Oy, Na Chinese na sa naman. China. Hinala ng Philippine Navy, baka strategy ito ng China. Huh? It is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to destroy the future generation of Filipinos para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Buwelta naman ng Chinese Embassy, iwasan ng ilang opisyal ng Philippine military ang paglalahad ng malisyosong akusasyon. Correct! Wala raw itong basihan. Tama! Kasi nga wala nga silang hinarap na suspect dyan sa mga floating shabu na yan eh. Oh. Diversionary tactics daw para masisira ang isip daw ng mga kabataan. Tanong mo sa Pangulo kung kumusta ang isip niya. Sino may sira ng pag-iisip ngayon? Tanong ko po sa inyo. Sinong maniniwala sa inyo na yung na legit, yung lumulutang na mga epiktos diyan sa karagatan? Milyones ang halaga. Bilyon pa yata yan. Ano, drama lang. Para ho ito sa SUNA. Kaya tama lang pinuna kayo ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi kung maayos sana yung ginagawa ho ninyo, edi ho kayo mapupuna. Ako nga natutuwa ho tayo dahil merong Vice Presidente na pumupuna sa gobyernong Marcos na hindi maganda yung ginagawa. Masyado na pong pambubudol yan, madam. O ito, isa pa. Dito talaga, certified ubog talaga dito si Auntie Claire. Palike, guys. Hingga natin.
Wala pa raw planong tumakbo pero binida ni Vice President Sara Duterte ang pagiging frontrunner niya sa mga survey para sa 2028 presidential elections. Yan daw ang dahilan kaya gusto siyang pabagsakin ng gobyerno. Pero buwelta ng palasyo, diversionary tactic lang yan ang bise. Sa frontline ng balita niya si Marian Enriquez. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Aray ka! Sagot yan ni Vice President Sara Duterte sa pagkwestiyon ng Malacanang sa kanyang foreign trips. Pero sabi ng Malacanang, napaka-emosyonal naman ni VP Sara. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente, napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Anong emosyonal si Inday Sara? Bubo nito. Meron ka na naman ganyan. When the emotion is high, the intelligence is low. Ikaw yun. High ka. Nanong mo kay Ngimim, sino yung high? Anong emotion? Anong emotional si Inday Sara? Tatawa-tawa nga lang Pinagtatawanan nga ho kayo kasi mga ubob kayo. Kayo yung may mataas na emotion ngayon kasi na bad trip kayo, talo inis Ilalaro kayo ni Inday at Claire. Kaya ang lumalabas na ubob, ikaw yan. Yung lumalabas na mababa ang pag-iisip, ikaw yan. Mababaw ang pananaw, ikaw yan. Kasi nilalaro ka ni Inday Sara Hindi naman emotional si Inday Sara. Pinagtatawanan nga ho kayo kasi mga ubog kayo tuloy Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. Pinaliwanag po yan ni Vice President Inday Sara Anticlair. Siyempre, alam nyo ho, Anticlair, pupunahin mo yung mga Duterte na bakit kayo galit? Kung walang dahilan na ikakagalit. Unang-una, hindi ka ba magagalit sa nangyayari sa tatay ni Inday Sara? Hindi ka ba nagagalit sa ginawa ng gobyernong Marcos sa pamilyang Duterte at pati siya, ipinapa-impeach ninyo? Hindi ka ba nagagalit? Araw-araw binibiraho ninyo si Inday Sara gamit ang pira ng taong bayan. Hindi lang kayo bumibira, kundi meron pa sa House of Crocodile Farm. Araw-araw, bira ng bira. Panay paninira sa mga Duterte. Tinawanan lang kayo. Nagalit si Inday Sara kasi mga ubob daw kayo. Pasalamat ka, wala pang kasamang mura yan. Si Inday Sara kaya magmura ng mga ubob na mga opisyal ng gobyerno. Kayo, malas nyo, hindi nyo kaya. Kaya ako sa inyo, Anticlair, tumahimik ka na. Sa bagay, pag tumahimik yan, walang kita. Ito pa, nainggit din pala itong ang Palacio de Polvoron. Patungkol sa interview, may international interview si Vice President Inday Sara. Tinanong kasi si Inday na bakit anong ginawa ho, bakit ganito ang nangyayari sa pamilyang Duterte sa kanya. Sabi ni Inday Sara, ito ay dahilan. Dahil ako ay front runner sa 2028 presidential election, pumalag itong si Anticlair, pumalag yung palasyo. Kaya nga, kabado ang mga bugok kay Vice President Inday Sara dahil sa paparating na 2028 presidential election, panigurado, talo na ang mga bugok. Pakinggan po natin. Flinex naman ng bise ang pagiging frontrunner niya sa 2028 presidential elections. Because I am the frontrunner in the presidential race in Correct. 2028. The survey shows that. And I think they want to eliminate the frontrunner. Correct. Welta naman dyan ng Malacanang. Huwag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Na mga po pwede. Paano nagiging diversionary tactics ni Mal?
Bago yan, ha? Totoo naman talaga. Anong sasagutin? Sinagot naman Inday Sara. Nagsiiyakan niya kayo, di ba? Inistalo nga ho kayo, eh. Totoo naman talaga yung sinabi ni Vice President Inday Sara. At kahit sinong ordinaryong Pilipino, alam na alam kung ano ang dahilan kung bakit ginaganito ang pamilyang Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara. This is a politically motivated. Lahat ng nangyayari sa pamilyang Duterte. Dahil si Vice President Inday Sara, #1 contender sa pagka-presidente ngayong 2028. Walang makakatalo dyan. Dapat nga yung 2022 naging presidente na. Di ba ho? Ako sa akin, okay na lang din na hindi siya naging presidente ng 2022. At least ngayon, nalaman natin ang tunay na ugali ng pamilyang Marcos. Tanggapin nyo, Palacio de Polvoron, na si Vice President Inday Sara, front runner po talaga yan. Walang makakatalo yan sa 2028. Kaya nga gusto ninyong i-impeach eh. Kasi gusto ninyong i-upo si Tambaluslos. Kaso ang layo ng mga animal, ang layo sa survey. Mula pa noon, 2022, no? Presidential election, si Inday Sara, kahit tumakbo yan sa pagka-vice-presidente, ginusto na po siya ng taong bayan na maging presidente. #1 na ho yan sa survey. Hanggang ngayon, si Vice President Inday Sara gusto pa rin po ng taong bayan na maging presidente talaga sa 2028. Lalo na ho ngayon, kinakala ninyo araw-araw. Sinisira ninyo araw-araw eh. Ito naman po ang totoo na very consistent sa survey, si Vice President Inday Sara hindi bumabagsak sa kabila ho ng mga black propaganda laban sa kanila at demolition job sa pamilyang Duterte. Hindi umobra at lalong minahal si Inday Sara. Isang patunay dyan, Auntie Claire. Yung bago lang survey, ito. Ano ho nyo masasabi yan? Hindi kaya ninyo yan. Yung numero ni Vice President Inday Sara, 35%, kakatapos lang ha. Yung survey na ito, June 20, natapos, I think, ngayong buwan lang. Tingnan mo ho yung numero. Yan ang patunay. Na si Inday Sara, walang makakatalo dito. Nasaan yung pambato ninyo? Si Tambaloslo, 6%. Risa Hontiveros, 3%. Takan layo nyo. Leni Robredo, 19%. Matatalo pa nga ho ni Bongo yan. Vice President Inday Sara, 35%. Sa susunod ito, 40%, 50% na. Ganong kalakas ang mga Duterte. Sa akin, natatakot lang itong si Auntie Claire. No? Hindi lang si Auntie Claire. Kabado na ho itong Palacio de Polvoron dahil malapit na ang paghuhukom sa kanila, ilang taon na lang. Mag-almost 4 years, sinisira nila si Vice President Inday Sara dyan sa House of Crocodile Farm. Hindi ho talaga bumababa sa survey si Inday. Lalong umaakyat. At hindi natitinag ang mga Filipino sa buong mundo, lalo na mga OFW, mga Duterte diehard supporters, sa pagsuporta sa pamilyang Duterte. Nakaugat na yan ang Claire. Kaya tanggapin nyo na lang ho na sa 2028 ay panigurado na ho si Vice President Inday Sara Duterte ay sure maging presidente. Pag hindi ninyo mapabagsak si Inday, malapit na ho yung sinasabi ni Tatay Digong, there will be a day of reckoning. Mangyayari talaga yan. Kaya kayo ngayon, sige lang, putak kayo ng putak. Panira kayo ng panira sa mga Duterte kay Vice President Inday Sara. Yan yung tungkulin ho ninyo. Pero may expiration yan. Malapit na. Yung kapangyarihan ni NGWM, kapangyarihan ni Tambaloslos, kunting-kunti na lang ang tira. Malapit na yung expiration date. Tanggapin nyo yan. Kaya ngayon, nagkaaligaga na ho kayo ngayon. Dahil malapit na ang paghuhukom. Si Inday Sara, sa tingin nyo ba, ay hindi ang gagante
Gaganti ho yan. Taga Mindanao yan. May dugong Muslim yan. Talagang hindi ho kayo titigilan yan hanggat hindi yan si Inday Sara makaganti sa ginagawang katarantaduhan ng gobyernong Marcos sa pamilya ho nila. Ayan yung numero. Hindi nagsisinungaling. Kahit yan ba yung mga survey firm ninyo? O paano yan? Lumalabas talaga si Vice President Inday Sara. Walang contest dyan. Hindi yan diversionary tactics. Yung interview ni Vice President Inday Sara sa international media. Totoo po yung sinabi ni Inday. Dahil siya ay number 1 contender, ito ay politically motivated. Lahat ng nangyayari sa pamilyang Duterte, ang tatanga na lang ng Pilipino pag hindi kayo uuyon kay Vice President Inday Sara. At mga ubob kayo, gaya kay Auntie Claire, pag ganyan ang nasa isip ninyo, na hindi politically motivated o ito, dahil number 1 contender, si Vice President Inday Sara. Tuloy natin mga kabisda ko. Para kay Political Science Professor Froilan Calino, may magandang idudulot sa pagkuha ng suporta ang pagtawag ng bise sa kanyang sarili bilang frontrunner. Pero kailangan daw mag-ingat. The contentious part here is that with this kind of pronouncements, the enemies or the so-called people who are attacking her will simply try to, strengthen and even more or furthermore try to draw her their sights on her. Sa susunod na taon pa raw i-aanunsyo ni VP Sara ang kanyang plano sa 2028. Sa ngayon, pinaghahandaan niya ang kanyang impeachment trial. Nagtuturoan ng prosekusyon at ang impeachment court kung sino ang nagpapadelay sa trial. Umalma rin ang prosekusyon sa sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pwedeng pagbotohan ng mga senator judge ang mosyon na ibasura ang impeachment case. Dapat daw bigyan ng pagkakataon ang defense at prosecution teams na maglatag ng mga ebidensya. Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Are you more powerful than the Constitution? Ayaw niyo bang makita o masilip man lang yung mga ebidensya na ipipresenta ng dalawang panig? Yun ang pinakapatas sa lahat eh. Ano mo, sirang plaka tong mga kongresistang ito? Sagutin ko muna yung kongresista. Siya muna, sagutin ko lang muna konti. Alam mo, sir, hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Yes, powerful ang impeachment court pagdating sa impeachment na usapin. Hindi po yan makakapigil. Kung gustong i-dismiss ng impeachment court, yung article of impeachment, yung inyong inaakusa, panigurado po yan. Pwede po nilang gawin, madidismiss. Lalo pa ngayon, ang titigas ng mga ulo ninyo. At hanggang ngayon, wala pa kayong pleadings. Matatapos na ang 19 Congress, hindi pa kayo sumasagot. Trabaho po yan ang impeachment court. Dahil ang impeachment court ay mayroong tinatawag na sole power. Oo, sa korte nila. Sila ang pinaka-powerful. Wala po kayong magagawa dyan. Kailangan nyo na lang sumunod sa utos ng korte na yan kasi kayo ay kabilang kayo sa mga prosecution team. Sundin nyo na lang. Tanggapin nyo kung i-dismiss. Ayun. Sagutin ko lang yung nawala ako dahil sa buhaya. Patuplok na, guys. Nalibadbaran ako sa mga buhaya. Buisit. Auntie Claire! Gusto ko komentuhan yung sinasabi ng political analyst na nakakabuti pero dapat mag-ingat, no? Nakakabuti yung pagdeklara, pag sinabi ni Vice President Inday Sara na siya ay frontlunner, pero dapat daw mag-ingat. Kasi nga daw, lalong bibigatan ng mga kalaban, ng mga buhaya na, na yung kanilang mga paninira sa mga Duterte, particular kay Vice President Inday Sara. Sa tingin ko po, wala na pong pinakamabigat silang ibabanat kay Inday Sara. Ito na yun. Impeachment. Yan na lang ho. Yun na ang pinakamabigat na nakikita ko. 3 years in the making, 4 years in the making. Mukhang malalampasan at kaya ng lampasan ni Inday Sara. Ito yung pinakamabigat, itong impeachment. Yung
tatanggalin ka sa pagka-vice presidente. Pero kung meron pang ibang mabigat, mukhang malabo na, dalhin si Inday Sara sa Netherlands. I-ICC ninyo? Pero kaya yan ng pamilyang Duterte. Kung i-ICC nila si Inday Sara, kagaguhan talaga yan. Sa bagay, ang kakapal din ng mga mukha na ito, nasa listahan daw si Inday Sara. No? Ang gobyernong ito, ang may hawak, mga sindikatre. Ito, tingnan mo kung ubob si Auntie Claire, mas obob si NGWM. Siyempre yung amo yung pinaka-ubob. Pag ubob yung amo, ubob na lahat. Tingnan mo si Auntie Claire, puro mga ubob. Mantakin mo guys, nung una hindi po ako naniwala dito. No? Na si Tatay Digong, inimbita sa SUNA ng Ngagba admin. Ang lakas talaga ng amats ni NGWM kay Tatay Digong. Nasa hustong pag-iisip pa ba yung nasa Palacio de Polvoron? Narito yun, baka sabihin ninyo, gawa-gawa kabis. Ito, pakinggan natin. Isang anyo ng pang-iinsulto kung ituturing ang ginawang pag-iimbita ng kasalukuyang administrasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa eksklusibong panayam kay Professor Malu Tiquia sa SMNI Radio, sinabi niyang alam naman daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung nasaan ang dating Pangulo, kaya't hindi na dapat ito padalhan ng imbitasyon. Correct! Hindi ba yan pang-iinsulto? Aba, ikaw ang nagpadala ka kay PRRD sa dahig. Padadalhan mo ng imbitasyon? Aywan ko kung aabot yan sa dahig. Isa pa raw sa malinaw na insulto, ayon kay Tiquia, ay ang ginamit na eroplano ni BBM sa kanyang pinakabagong biyahe patungong Japan. Sinabi ng profesor na ang nasabing eroplano ay siya ring ginamit ng sapilitang isinakay si FPRRD at dinala sa The Hague, Netherlands. So, insulto yun. Alam mo, isisingit ko na rin, no? Insulto rin na pumunta ka sa Japan, ginamit mo yung parehong eroplanong pinagamit mo para dalhin si Presidente Duterte. That in itself is proof. Diba? Na alam mo lahat itong nangyari at yan eroplano na ginagamit ninyo. Grabe Ngayong Hulyo 28 ay nakatakdang magsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa Sambayanan sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. At nang tanungin si Tiquia kung ano ang inaasahan niya sa SONA ng Pangulo, ito ang kanyang naging sagot. Napakahirap tingnan kung ano yung magiging laman dahil 3 years kang walang linalaman, no? Correct. Ito si Verhil Parba, ang inyong citizen correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ang kapal naman ng mukha ni NGWM. Hindi lang to ubob. Talagang may amats talaga ito. Mataas ang hangin nito sa ulo. Kung matino pa ba ang pag-iisip yung nasa Palacio de Polvoron? Kaya tama nga sinasabi ni Inday Sara, mga ubob kayo Tulog ba kayo? O talagang ito ay pang-insulto at gawain ng marka demonyo? Iniimbita ninyo si Tatay Digong? Pinadalhan ninyo ng invitation letter na mag-attend si Tatay Digong dyan sa SUNA ho ninyo? Nasaan si Tatay Digong? Nasa Netherlands? Puta, panindigan ho ninyo yan. Kung gusto ninyong imbitahin si Tatay Digong, ibig sabihin yan, pauwiin nyo si Tatay Digong. Doon sa dahig na kinidnap ho ninyo. Pauwiin nyo, paano maka-attend si Tatay Digong? Diyan sa SUNA ng NGWM, kung hindi ninyo pauwiin, di makauwi tuloy yan si Tatay Digong sa kagaguhan ho ninyo. Nasa katinuan pa ba sila? Yung eroplano na ginamit kay Tatay Digong, papuntang Netherlands pag-kidnap, gamit ng NGWM, papuntang Japan. Yan naman talaga ang ginagamit ng NGWM sa lahat ng lakad niya. Itong eroplanong ito. Wala na pong iba. Puslit nga yung pumuslit dati si NGWM, di ba? Pumuslit. Ito ay pang-iinsulto sa bayan. Pang-iinsulto sa ating mga Pilipino. Gaano na ba katino? Wala na, katinuan talaga. Wala na ba sa katinuan? Itong mga nasa gobyerno ngayon, lalo na po itong presidente natin, mga hunghang kayo. Inimbita nyo si Tatay Digong para bang hindi ninyo alam kung ano ang ginawa ho ninyo kay former President Duterte. At para bang hindi ninyo alam kung nasaan si Tatay Digong. At para bang
nandito lang sa Pilipinas si Tatay Digong dinitend ninyo para padalhan ninyo ng imbitasyon? At para bang hindi ho ninyo kinidnap para padalhan ninyo ng imbitasyon? Malaking insulto ang ginawa ho ninyo kay Tatay Digong. At wala po itong kapatawaran. O di ba kaya talagang kargado po kayo ng pulburon sa mga utak ninyo? Kaya high na high kayo, lahat ng mga liporis ninyo, ganyan lahat ng linyahan. Kawawa ang Pilipinas kung ganito ang pag-iisip ng mga nakaupo ngayon sa Palasyo de Polvoron. Hindi na po ito ordinaryo. Tama yung sinabi ni Inday Sara. Mga insecure yung nasa Marcos admin. Siloso, inggitero, dahil wala ho silang nagawa sa bayan. Tama si Mama Lutikia. Anong isusuna? Matagal wala ng laman. Yung gobyernong Marcos walang nagawa para sa bayan. Basta guys, darating ang panahon. Lahat ng kasakiman, kasamaan, pang-aapi na ginawa ng gobyernong Marcos ay babayaran po yan nila. Malapit na yan, si Inday Sara maging presidente na, konting tiis na lang. Maraming salamat po sa panonood. At abangan nyo lagi, alas 6:30 upload video. At mamaya, alas 8:30 live commentary dito sa Bisdak Pilipinas. Magandang hapon po, Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat. Bye-bye.